Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, ipinakilala ni Ning Kenlan kay Mr. Liang si Ning Bei bilang kanyang panganay na anak ng ikatlong henerasyon. Agad namang tumugon si Mr. Liang at sinabing, sa labas ng balkonahe ay napupuno ng buwan ang kalangitan. Dagdag kaalaman mga lods, gaya ng nabanggit noong nakaraan, hindi talaga ito nangangahulugan na si Ning Bei ang may pinakamatandang edad ng kanyang henerasyon. Ang lolo ni Ning Bei ay ang unang anak na lalaki sa kanyang henerasyon. Ang tatay naman ni Ning Bei ay ang panganay na anak ng kanyang lolo, at si Ning Bei ang panganay na anak ng kanyang ama. Ang isa sa mga tiyuhin ni Ning Bei ay maaaring nagkaroon ng kanilang mga anak na mas maaga kaysa sa ama ni Ning Bei. Sa sandaling ito, sinabihan ng matandang babae na ito si Mr. Liang na ang kanyang pamilya ay maraming promising na mga kabataan sa mga nakababatang henerasyon nito. Tulad na lamang ni Xiaolong at ng iba pa. Subalit tumawa lamang si Mr. Liang habang sinasabihan si Mrs. Su na huwag magbiro dahil ayon sa kanya, kung ikukumpara kay Ning Bei, si Xiaolong ay isang kahihiyan. Paano ba yan? Nakainom na kami ng tsaa. Malalim na rin ang gabi. Siguro'y uuwi na ako, wika ni Mr. Liang. At pagkatapos nun, agad na silang nagpaalam at umuwi. Gayunpaman, habang naglalakad pabalik sa sasakyan si Mr. Liang. Ayon sa kanya, magbabago na ang Dragon City dahil bumalik na ang disgrasyadong anak ng pamilya Ning. Sa kabilang panig naman, habang papaalis na si Ning Bei, tinanong siya ng kanyang ama kung saan pa siya pupunta dahil malalim na ang gabi. Agad namang sumagot si Ning Bei at sinabi na kailangan pa niyang puntahan ang libingan ng kanyang ikalawa at ikaapat na tiyuhin. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating ni Ning Bei sa sementeryo, ay wala na doon ang mga labi ng kanyang mga tiyuhin. Kaya naman labis na nagalit si Ning Bei sa pangyayaring ito. Kaagad, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang pangyayaring iyon. Sa kasalukuyang panahon, nagulantang ang lalaking gwardya na ito nang sapilitang pumasok ang mga commander na ito. Agad na tinanong ng gwardya kung sino sila at kung ano ang gagawin nila. Direkta namang nagtanong si Zhong Yuan kung sino ang kumuha o nagnakaw ng mga labi o mga abo ni Ning Kenlan at Ning Kangxiang sa hilagang bahagi ng mga libingan. Kaagad, tumugon ang lalaking ito at sinabi na hindi niya umano alam. Bilang resulta, nagalit si Zhong Yuan, at nang akma na niyang huhugutan ang kanyang espada, biglang lumuhad ang gwardyang ito habang sinasabing, pakiusap ko wag mo akong patayin. Isang binata at dalagang magkasintahan ang nagnakaw nito. Nangyari ito 7 taon na ang nakakaraan. Kaya naman nagulat si Zhong Yuan dahil hindi siya makapaniwala na nangyari iyon 7 taon na ang nakalipas at naaalala pera niya ito. Agad namang ipinaliwanag ng lalaking ito na sinuhulan umano siya ng 100,000 RMB para lamang hindi magsalita. Dagdag kaalaman mga lods, hindi malinaw kung anong currency ito. Ito ay literal na nagsasabing 100,000 o 100,000 notes. Kaya maaari itong maging anuman, ngunit pinili ko ang RMB dahil ito ay tila nakatakda sa isang hindi kapani-paniwalang China. Kung may indikasyon, hindi ito ang kaso babaguhin ko ito. Samantala, sa hindi inaasahan, hinagisan ng tseki na nagkakahalaga ng 100,000 RMB ni Zhong Yuan ang gwardyang ito at sinabihan siyang sabihin sa kanyang ang lahat ng klaro para ibigay niya iyon sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, tinanong ni Ning Bei si Zhong Yuan kung nalaman ba niya kung ano ang nangyari. Agad namang tumugon si Zhong Yuan at ipinaliwanag kay Ning Bei na 7 taon na ang nakalipas, isang binata at babae ang dumating doon at kinuha ang mga abo. Dagdag pa ni Zhong Yuan, iyan ang paglalarawan ng security guard sa dalawa. Sa isang iglap, inutusan ni Ning Bei si Zhong Yuan na kumuha ng isang pintor na makakagawa ng tamang pagguhit. Bilang karagdagan, inutusan sila ni Ning Bei na patayin ang nakatingin kapag natagpuan na nila ang dalawang magnanakaw na iyon. Agad namang sumang-ayon si Zhong Yuan sa utos ng ating bida. Samantala, ayon kay Ning Bei, si Mokhen ay ang diplomatikong sugo ng hilagang China. Tinakat niya ang mga martial artist ng lahat ng 5 lalawigan sa hilagang bahagi. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang posisyon at pinamunuan ang lahat ng espesyal na puwersa. Sa puntong ito, inutusan ni Ning Bei ang ibang commander na bumalik na. Agad namang sumunod sa utos ang mga commander na ito. Makalipas ang ilang sandali, sa mansyon ng pamilya Ning. Tila stress na stress si Ning Kenlan sa kanyang ginagawa.
Bigla-bigla, pumasok si Ningbei sa silid at sinabihan ng kanyang ama na kailangan niyang magpahinga. Kasunod nito, tinanong niya ang kanyang ama kung mayroon bang mali sa finances o pananalapi ng pamilya Ning. Agad namang sumagot si Ning Kenlan at sinabi na mayroong malaking problema. Ayon pa kay Ning Kenlan, hindi maayos ang pangangasiwa sa finances o pananalapi ng pamilya Ning. Sa kasalukuyan, ang pamilya ay may utang na 1 bilyon, at ang mga stock ng kumpanya ay inilalagay bilang collateral. Gayunpaman, ngumiti lang si Ningbei at sinabihan ng kanyang ama na siya na ang bahala tungkol doon. Sa kabilang panig, biglang pumasok sina Qinghe kasama ang ina ni Ningbei na si Qin Huailan. Kasunod nito, sinabihan ni Ning Huailan ang kanyang asawa na huwag nang stress pa ang sarili at hayaan na ang problemang iyon sa pamilya Ning. Sa kabilang banda naman, tinanong ni Ningbei si Qinghe kung bakit hindi pa siya umuwi. Agad namang tumugon si Qinghe at sinabi kay Ningbei na sinabihan siya ng kanyang lola na manatili muna doon at makipagkwentuhan kay Qin Huailan. Samantala, sinabihan ni Qin Huailan si Ningbei na huwag nang mag-alala tungkol sa problema ng pamilya Ning at hayaan na lang na ang ama niya ang bahala doon. Subalit, ngumiti lamang si Ningbei at sinabihan ng kanyang ina na huwag mag-alala dahil hindi problema iyon. Kasunod nito, kinuha niya ang kanyang telepono. Hello po, nagpapahinga na po ang presidente, magpa-appointment na lang po kayo bukas ng alas 9 ng umaga. Wika ng babae sa telepono. Ngunit tumugon si Ningbei at sinabihan ng babae na gisingin ang Pangulo at sabihin sa kanya na hinahanap siya ng karaniwang tao sa Hilagang Hangganan o Northern Border. Kasunod nito, sinabihan din niya ang babae na tawagan siya pagkatapos ng 1 minuto. Dahil dito, natawa na lamang si Qin Huailan sa ginawa ng kanyang anak. Samantala, tinanong ni Ning Kenlan si Ningbei kung sino ang tinawagan niya. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabihan ang ama na iyon ay isang walang kwentang tao lamang. Pagkatapos nun, nagpaalam muna si Ningbei na pupunta sa kusina upang kumuha ng makakain o midnight snack. Nakakakilabot na ugali, sinong ang nag-spoiled sa'yo? Sa ganyang ugali, kakaiba kung may tutulong talaga sa iyo. Wika pa ni Qinghe. Subalit ang nakakagulat, biglang tumunog at may tumatawag sa telepono ni Ningbei. Kaya naman nagulat ang tatlong ito dahil hindi sila makapaniwala na bumalik sa pagtawag ang kausap ni Ningbei. Dali-dali sinagot ito ni Ning Kenlan. Samantala, mas lalong nagulantang si Qinghe nang napagtanto niya na ang taong iyon ay si Qiaosi. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Higit pa rito, nasurpresa din si Ning Kenlan dahil ang sabi lamang ni Ningbei ay isang walang kwentang tao ngunit iyon pala ay ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Pwede ko bang itanong kung sino ka? Tanong ni Qiaosi kay Ning Kenlan. Agad namang sumagot si Ning Kenlan at sinabihan si Qiaosi na sa mga oras na iyon, ang kanyang anak na si Ningbei ang tumawag sa kanya. Dagdag pa ni Ning Kenlan, umalis muna saglit si Ningbei. Kaya sinabihan niya si Qiaosi na kung busy pa siya sa oras na iyon. Isasabihan na lang niya ang kanyang anak na tumawag sa kanya maya-maya. Agad namang tumugon si Qiaosi at sinabing, hindi. Day off ko ngayon. Marami akong oras. Ilang sandali pa. Dumatid na si Ningbei sa silid. Kaya naman agad na sinabihan ni Ning Kenlan ang kanyang anak na magmadali dahil hinahanap siya ni Qiaosi. Samantala, binati ni Qiaosi si Ningbei at tinawag itong Majesty o Kamahalan. Gayunpaman, sinabihan lamang siya ni Ningbei na gamitin lang ang kanyang pangalan dahil nasa bahay lamang naman siya. Okay, Commander Ning, kanina hindi malapit ang phone ko, dahil kung malapit lang, sinagot ko kaagad. Wika pa ni Mr. Qiaosi. Agad namang tumugon si Ningbei at sinabihan siya na huwag mag-alala. Pagkatapos nun, ipinaliwanag ni Ningbei na tumawag siya para ipaalala niya sa kanya ang isang pabor na utang niya sa kanya. Ayon kay Qiaosi, 3 taon na ang nakararaan, iniligtas ni Ningbei ang kanyang pamilya. Kaya sinabi niya sa kanya na kung kailangan niya ng tulong sa sandaling iyon, handa siyang magbayad ng anumang halaga. Sa kabilang banda, napagtanto ni Qinghe na kaya pala napaka-merespeto ng pinakamayamang tao sa buong mundo kay Ningbei dahil iniligtas niya ang buhay ng pamilya ni Qiaosi. Sa puntong ito, sinabihan ni Ningbei si Mr. Qiaosi na kailangan niya ng pera sa sandaling iyon. Kasunod nito, tinanong niya ang kanyang ama kung magkano ang kailangan nila. Dali-dali namang sumagot si Ning Kenlan at sinabing baka medyo malaki.
May utang na 8 bilyon, at may ilang panandaliang pautang pa. Paano kung? Ngunit hindi man lang natapos ni Ning Kenlan ang kanyang mga salita. Nang biglang sumabat si Qiaosi at sinabi na bibigyan niya sila ang 10 bilyon. Ayon pa sa kanya, halos hindi yun sapat para mabayaran si Commander Ning sa ginawa niya para sa kanya at sa kanyang pamilya. Samantala, tinanong ni Ning Bei ang kanyang ama kung sapat na ba ang 10 bilyon. Subalit sumabat na naman si Mr. Qiaosi at sinabihan sila na kung hindi pa iyon sapat dadagdagan niya iyon ng isa pang 10 bilyong dolyar. Dahil doon, nagulantang ang tatlong ito nang marinig nila ang salitang dolyar. Dahil ang akala nila ay 10 bilyong RMB lamang. Gayunpaman, tinanong ni Ning Kenlan si Mr. Qiaosi kung ibig ba niyang sabihin sa unang offer niya ay 10 bilyong dolyar din. Kasunod nito, sinabihan niya si Mr. Qiaosi na sobrang laki na nun. At kung dolyar ang pinag-uusapan, ang 2 bilyon ay sapat na. Bilang resulta, nasupresa din si Mr. Qiaosi sa kanyang narinig. Bilang karagdagan, sinabihan din ni Ning Kenlan si Mr. Qiaosi na tingnan iyon bilang utang o loan. At kapag may sapat na napondo ang pamilya Ning, babayaran nila siya ng buo, nang may interes. Gayunpaman, sinabi ni Mr. Qiaosi kay Ning Kenlan na ituring na lang iyon bilang regalo. At hindi na niya kailangang bayaran pa siya. Mr. Qiao, dapat ibalik ng pamilyang Ning ang perang ito. Kung hindi, hindi namin ito matatanggap. Mr. Qiao, napakatapat mong tao. Wika naman ni Ning Kenlan. Ngunit sa isip ni Ning Bei, si Mr. Qiaosi ay isa lamang matalinong negosyante na gustong gamitin ang pagkakataong iyon para magpakitang gilas sa kanya. Kalimutan mo na yan. Basta't masaya ka na nasolve na ang problema. Ngayon matulog ka na. Sambit ni Ning Bei sa kanyang ama. Sa kabilang panig, tinanong ni Ning Bei sa Qinghe kung wala ba siyang pagsusulit kinabukasan. Kaya naman nagulat si Qinghe at napatanong siya kung alam ba ni Ning Bei ang tungkol doon. Samantala, sinabihan lamang siya ni Ning Bei na siguraduhing matulog siya ng maaga. Dahil bukas ihahatid niya siya. Kinabukasan, sa Dragon City University, nakarating na si Qinghe sa kanyang paaralan. Nagulat naman itong babaeng nakasuot ng damit na kulay rosas nang makita niya na ang sinasakyang kotse ni Qinghe ay pag-aari ng pamilya Ning. Kaya naman agad niyang tinanong si Qinghe kung sino ang naghatid sa kanya. Sa isang iglap, ibinaba ni Ning Bei ang bintana ng sasakyan. Ang gwapo, sino ta? Wika pa ng babaeng ito. Ngunit hindi makasagot ng diretso si Qinghe. Bigla-bigla, sinabi ng babaeng ito na malamang si Ning Bei iyon. Kasunod nito, tinanong niya si Qinghe kung tama ba siya na iyon ang kanyang kataypan. Dagdag kaalaman mga lods, ipinagkasal sila bilang mga sanggol o posibleng bago sila isinilang. Ang mga pamilya kung minsan ay gumagawa ng isang kasunduan na sila ay ipakasal sa kanilang hindi pa isinisilang na mga anak kung mayroong isang lalaki at babae na pares. Sa sandaling ito, tinanong ng babaeng ito si Ning Bei kung saang unibersidad siya nag-aral. Ngunit biglang sumabat si Qinghe at sinabihan ang kanyang kaibigan na huwag nang magtanong tungkol doon dahil hindi naman nakapag-aral si Ning Bei sa unibersidad. Samantala, ayon kay Ning Bei, hindi siya nag-aral sa isang normal na unibersidad, ngunit nag-aral siya sa Northern Liang Military School. Dagdag pa ni Ning Bei, hindi niya lang alam kung kabilang ba iyon sa unibersidad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang umiksena ang lalaking ito na nagngangalang Duyang at gulat na sinabing, Northern Liang Military School. Ikaw ay mula sa Northern Military School. Sa kabilang banda naman, tinanong ng babaeng ito si Duyang kung narinig niya na ba ang pangalan ng paaralang iyon. Subalit ang nakakagulat pa, pumasok din sa eksena ang binatang ito at ayon pa sa kanya, ang Northern Liang Military School ay isang third-rate na paaralan lamang. Dagdag pa niya, naglagay lang sila ng sign na may salitang school para manlinlang ng tao. Dahil dito, nagalit si Duyang at tinawag ang binata na basura dahil ayon sa kanya, ang kanyang kuya ay nasa Northern Liang Military School. At ayon sa kanya, ang kanyang kuya ay nakakamangha. Okay, kaya ang kuya mo ang pag-asa ng baryo mo. Salamat sa mga ninuno mo na nagawa niyang makapasok sa ganoong basurang paaralan, mas mabuti ba iyon? Tugon naman ng binatang ito. Dahil dito, napilitang lumabas si Ning Bei mula sa kanyang sasakyan. Agad namang nag-alala si Qinghe dahil ayon sa kanya, masama iyon.
Sa sandaling ito, tinanong ni Qinghe si Ningbei kung bakit siya lumabas. Pagkatapos ay sinabihan niya ito na magmadali at umuwi na. Gayunpaman, tinanong din siya ni Ningbei kung bakit siya nagmamadali na paalisin siya. Sa kabilang panig, naiinis ang lalaking ito dahil ayon sa kanya, nililigawan niya si Qinghe. Kaya napapaisip siya kung saan nanggaling ang eyesore ng fiancé na iyon. Ikaw ba si Ningbei? Ako si Shi Zhengxian. Paumanhin, hindi ko pa narinig ang tungkol sa paaralang militar sa Northern Liang. Wika ng binatang ito, subalit, hindi sumagot o umimik man lang si Ningbei. Dahil dito, enenas at nagalit si Shi Zhengxian. Samantala, biglang nagsalita si Ningbei at sinabi na hindi kailangan para sa mga tanga na malaman ang tungkol sa pagkakaroon ng Northern Liang Military School. Bilang resulta, pati ang dalagang ito ay nagalit habang nagtatanong kung kasama ba siya sa pasaway na tinatawag ni Ningbei. Agad namang tumugon si Qinghe at sinabihan siya na huwag na niyang pansinin iyon dahil hindi naman iyon tungkol sa kanya. Sa kabilang banda, ayon kay Duyang, ang Northern Liang Military School ay isang 5 taong paaralan, pumapasok sa 16, lahat ng nagtapos ay nagiging isang field officer at maaaring ituring na lugar ng kapanganakan ng mga dakilang general. Kaya naman tinanong ni Shi Zhengxian si Ningbei kung anong ranggo niya sa Northern Liang Military School. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabi na hindi naman siya espesyal. Isang pangkaraniwan lamang. Alinsunod kay Shi Zhengxian, sa palagay niya ay nang-ahas si Ningbei na magpanggap bilang field officer. Dagdag pa niya, isa lamang manloloko si Ningbei na dumating para lokohin sila, na mga estudyante sa universidad. Hindi magsisinungaling si Ningbei. At saka, hindi siya magsasayang lamang ng oras para lokohin ka. Shi Zhengxian, tigilan mo na ang paggawa ng gulo sa mga tao. Galit na wika ni Qinghe. Sumabat naman si Ningbei at sinabihan siya na masyado niyang iniisip si Shi Zhengxian para paniwalaan na maaari itong gumawa ng gulo para sa kanya. Kasunod nito, sinabihan niya siya na pumunta na sa kanyang klase at kapag natapos na ang klase susunduan niya siya. Samantala, tinanong ni Qinghe si Ningbei kung ano ang gagawin niya sa hapon. Direkta namang sumagot si Ningbei at sinabi na papatay siya ng tao. Subalit habang tumatawa si Shi Zhengxian, tinawag niyang delusyonal na tao si Ningbei. At dahil dito, napatahimik na lamang si Ningbei na parabang nagpipigil sa kanyang galit. Gayunpaman, ipinaalala ni Qinghe kay Ningbei na nangako siya sa kanyang ina na hindi makikipag-away. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabi na alam niya. Sa puntong ito, tinanong ni Ningbei si Shi Zhengxian kung siya ba ay mula sa pamilya Shi. Oh, so kilala mo ang pamilya ko. Kung gayon ay dapat mong malaman na hindi ako isang taong kaya mong pukawin, kaya lumayo ka kay Qinghe. Sagot naman ni Shi Zhengxian. Subalit, sinabihan lamang ni Ningbei si Shi Zhengxian na sabihin kay Shi Quanjia na sa gabing iyon. Sa ganap na 8:00, siya, si Ningbei, ay magalang na maghihintay sa kanila. Nagalit naman si Shi Zhengxian sa sinabi ni Ningbei. Tinanong niya pa ito kung sino siya sa tingin niya para sabihin na ang kanyang panganay na tiyuhin ay pumunta at makipagkita sa kanya. Kasunod nito, sinabihan niya si Ningbei na pumunta at ipa-check up ang ulo niya. Bilang resulta, hindi na nakatiis pa si Ningbei. Ginamit niya ang kanyang kamay upang hampasin si Shi Zhengxian. Agad namang tumilapon ang binatang ito at iniinda ang sakit na natamo. Samantala, tila na stress si Qinghe sa nangyari. Ilang segundo pa, dali-dali nang umalis si Ningbei. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na si Ningbei sa kanilang tahanan at agad niyang binati ang kanyang ina. Gayunpaman, sinabihan ni Qin Huailan si Ningbei na si Ningkangguo ay tiyuhin pa rin niya kung tutuusin. Dagdag pa niya, si Ningkangguo ay nakaluhod ng buong gabi. Kaya sinabi niya sa kanya na bitiwan at patayuin na siya. Subalit agad namang sumagot si Ningbei at sinabihan ang kanyang ina na huwag nang mag-alala patungkol doon dahil ayon sa kanya, buong gabi ding nag-hunting si Ningkangguo sa kanila. Kaya hindi niya siya maaaring pakawalan ng ganun-ganun lang. Higit pa rito, sinabi din ni Ningbei sa kanyang ina na ang pangalawang tao na papatayin niya ay si Qin Fengge. Pagkatapos ay, tinanong niya ang kanyang ina kung pipigilan ba niya siya. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito,
Huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.